13, 2017. And of course, Friday. Dahil kasama, it's Friday, kasama po natin si Doc Bong. Yes, good morning po sa ating mga nanonood ngayong umagang ito. Siyempre, Friday. Imagine, may weekend na, kalahati na ng buwan. Oo nga. Yeah. Anong kaya ngayon, Kong? 13? Naku, ang bilis naman. Nakakalahati na yung January. Mawawala na ang January no, in 15 days. Pero syempre, bago ang lahat, kailangan po tayo magkaroon ng food for the soul. Ito yung magandang tanong, no? Ang mga tao po ba ang nawawala ng pag-asa o nadidepress at nahahantong sa pagpapatiwakal ay kaloob po ba ng Diyos? Oo nga. Maganda yung tanong ano Good question. Dahil maraming nadidepress eh. Oo. Is that gift from God or is that what God wants? Yes. No? Yun yung tanong. Ang tingin ninyo? Hirap, no? Ang hirap nga, Kong. Anyway, syempre, malalaman po natin ang sagot mula sa ating Bible expert. Walang iba kundi si Brother Eli Soriano. Yung mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay, yun yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Kasi yung nananampalataya sa Diyos, kahit ano pa mangyari, hindi nawawalan yun ng pag-asa. Ang pag-asang nasa kanila ay hanggang sa katapusan. Hebreo 3:6. Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Pagka meron kang kasamang Kristo, ang pag-asa mo hanggang sa katapusan. Si Kristo ikatayo ang kanyang bahay. Pagka nananahan sa'yo si Kristo, yung pag-asa hindi mawawala yon. So yung mga taong nawawalan ng pag-asa, walang Kristo sa buhay yon. Pagka kasi mayroong Kristong nakatahan sa'yo, nananahan sa kalooban mo yung Kristo, yung Espiritu ni Kristo, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Si Kristo kasi ay pag-asa. At yung pag-asa na yon, mananatili hanggang bumalik na si Kristo. 2:13 ng Tito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yung mapalad na pag-asa na yon, dapat manatili sa atin yon hanggang magpakitang muli ang Panginoong Jesucristo. Sabi ni Pablo, hintayin yaong mapalad na pag-asa, that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Kaya yung may Kristo sa buhay, hindi nawawalan yun ng pag-asa. Nagpapatuloy yun sa paggawa ng kabutihan. Unang Juan 3. Ganito ating mababasa. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ngayon, sino man na mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman ni Kristo na malinis. Kaya hindi ka magpapakamatay. Yung nagpapakamatay, isang senyas yun o isang palatandaan yun na walang Kristo sa buhay yung nagpapakamatay. Wala silang nakikilalang Diyos. Kasi kung nakikilala mo si Kristo at nakikilala mo ang Ama, hindi ka magpapakamatay, kapatid. Maraming salamat, Brother Eli Soriano, ang natin biblical expert, Bible expert dito, resident Bible expert natin dito sa Good Morning, Kuya. Maganda yung explanation talaga ni Brother Eli. Totoo yung sinasabi, yung kasabihan habang buhay, may pag-asa. Ang nakikita ko ngayon, kulang sa pananampalataya ang mga kabataan ngayon. Oo nga. Nagiging self-centered. Yes. And madaling mainis, very short-tempered. At kung wala silang, hindi nila makuha yung gusto nila, yun, depressed ka agad.
Kaya meron silang suicidal tendencies. Oo. Kahit hindi lang dito sa Pilipinas yan, Kong. Yes. Maging sa ibang bansa, napakaraming kaso ng mga kabataan na nagpapatiwakal, ika nga, if I may. Talaga, because of depression, tsaka yung sasabi mo nga na pag hindi nakuha yung gusto. Materialist. Yes. Oo. Oo nga. Yung konting hirap, reklamo na kagad. Yung ganon. Yun yung dapat nga natin ina-address at ina-address ng mga educators natin. Yes. Sana madagdagan pa dun sa part na yun, na maging kailangan God-centered. magdasal o Yes. ilagay yung Diyos sa ating sarili. Yes. No? At magdasal parati. Importante po yan. Alam ho ninyo, meron nawawala dito sa aming set. Oo nga, nasaan na ba yun? Oo, kailangan natin hanapin. Yes. Nasaan si Monica? Monica! Yes, Kong! Good morning! Good morning din po sa ating mga kasambahay. Well, medyo nalihis lang ako ng konti. Malapit-lapit naman to sa studio natin. Mga ilang tumbling lang. Dahil nandito po tayo ngayong umaga sa Excel Driving School sa San Juan City. Kong mukhang magda-driving 101 tayo ngayong umaga. And feeling ko kasi, yung mga boss natin dyan, alam nila na matamad ako mag-drive. Hindi ako mahilig mag-drive. Kaya ako yung nilagay nila dito para daw ma-refresh yung aking driving skills, di ba? Yung mga kailangang matandaan para maging magaling na driver. Kaya po sa mga kasambahay natin dyan, na katulad ko, tamad mag-drive, di mahilig mag-drive, o gusto lang matutong mag-drive, tamang-tama dahil kasama natin ngayon si Sir Mar Yakat. Siya po ang owner ng Excel Driving School. Good morning po, sir. Ayan. Handa na po kayo sa gagawin natin mamaya? Yes, ma'am. Ready na? Ready na po. Maging mabait po kayo sa akin, ha? Lagi po ako mabait. Pero hindi, mamaya kasi kasambahay, tuturuan nila tayo kung paano nga ba maging isang defensive, educated, and safe driver sa mga lansangan. Bibigyan nila tayo ng mga tips, ano nga ba yung mga skills na dapat i-develop para maging magaling na driver. And of course, bilang nandito na rin lang tayo, hindi mawawala yung driving demo. Kaya nga sabi ko kay Sir Mar, maging mabait siya sa akin. Yung iba kasing kilala ko dyan, habang nagdadrive, pinapalo yung paa eh. Kapag mali yung inaapakan, pinapalo yung paa. Huwag kayo ganun, sir, ha? Hindi po. Hindi naman, mabait naman. Mukha naman mabait si Sir Mar. So, balikan nyo kami mamaya ko nga dahil sigurado magiging masaya ang ating umaga. Kasama pa rin ang ating mga... alam nyo ba pala, FYI lang ha, itong Excel Driving School ay sinelebrate ang kanilang 10th year anniversary this January. Tama, sir? January 9. January 8, sorry. January 8. Ayan. Kaya naman siguradong expert at talagang mga bihasa yung mga magtuturo sa atin ngayong umaga. Kaya balikan nyo kami, Kong, ha? Dito lamang po yan sa Excel Driving School sa San Juan City. Bakit ko yan? Maraming salamat, Monica Veralio, live mula sa Excel Driving School. Okay, puntahan po natin ang ating mga kasamahan sa kusina para malaman natin kung ano ang quick meal. Ay, hello? Good morning! Good morning! Gusto ko kayain yung sinabi ni Kong, di ba? Alamin natin ang ating... Okay. One, two, three, go. Alamin natin ang ating quick meal. Bakit sa ika lang umi-effect yung pa-sexy? May balikat ka ba? Yan. Quick meal. Uy, masarap yung quick meal Ano ba yan? Ano ba? Nako, dahil ito favorite ko to, gagawa tayo today ng pasta burger. Wow. Yummy. Ayos yun, ah. Oo, may pasta ka May na, may pasta burger na, may burger ka pa. Oo, Talia, ano ba yung mga kailangan na ingredients natin dito Palagay sa ko ating may pasta noodle dyan. burger? Oo, of course, meron tayong pasta noodles, Angel, at meron tayong ground pork. Of course, meron tayong pepper, salt, garlic, onion, egg, cheese, cooking oil, at mayonnaise, and ketchup. Yun. So, syempre, I'm so excited. Paano ba ginagawa itong pasta burger? Oo, si Diba? pasta burger. Pasta burger. Okay, ito mga kasangbahay ang ating process sa paggawa ng ating quick meal for today. Let's go! Okay, number 1, ayan ang ating ground pork at ilagay dyan ang ating salt and pepper para mas malasa. Tapos, Angela. Halo-halo. Ilagay ang ating onion para mas malasa pa. Mas malasa pa sa sinabi mo, Kikay. And of course, isama na rin natin ang egg and cheese. Yes, and Talia, what are we gonna do next? Ayan, ilagay natin ang ating cooking oil, painitin, at ilagay natin ang
burger, yung ground pork, of course, at ilagay rin natin yung ating pasta. I-shape natin yung kanyang Oo, into a burger. Oo. So, ayun pala. layer lang natin, di ba? Tapos burger na siya. Ayan na. Pasta burger. So, instead of bread, pasta yung ginawa natin na pang sandwich dun sa burger. Oo, para maiba naman, para hindi magsawa yung ating mga kasangbay sa pangkaraniwang burger. Ang talino. Oo, mataba ang utak ng kusinera natin ngayon. January na daw kasi bagong buhay. Maraming alam. Oo. Ito na, Tingnan natin magkaalaman kung na masarap tayo. yan. Tikman na Alamin mo, natin. Paano ba yan? Interesting, Dalawa lang. Tapos Someone's may gotta sauce pa. sacrifice. Sige, go. Kayo na muna. Sige. Go. Habang tinitikman nyo yan. Paano ba ito kainin? Tayo ay babati Dapat muna ba ng happy kakan? birthday kay RJ Reyes na birthday kahapon. Uy, happy birthday sa ating... Paano ba to? Sino ba yan? Ano ba? Pwede bang kainin ng dekamay? Sige. Sige. O, ito mga kasambahay, habang kakain muna kami ni Talia dito ng ating quick meal for today. Ngayon naman po, alamin natin kung magkano na nga ba ang ating mga pangunahing bilihin, ang kanilang presyo dito sa ating Palengke Price Watch. Good morning, Kuya! At syempre, good morning din po sa inyo, ating mga kasangbahay. Ako po si Kikay. At dito pa rin po ang Palengke Price Watch. Kaya syempre, nagbabalik po ako dito once again sa Tatalon Public Market. Dito po yan located sa Cabalata Street in Quezon City. At ngayon, ihahatid ko sa inyo ang presyo ng ating mga prutas. Ayan, dahil nandito ako ngayon sa tindahan ni Nanay Josefina. Hi, Nanay Josefina! Good morning! O ito mga kasangbahay, unahin natin ito, itong ating pineapple. Bumaba po ang presyo nito. Dati ho kasi 25 pesos ito per piraso. Ngayon po, 20 na lamang. At syempre mga kasangbahay, hindi magpapahuli dyan ang ating Indian mango. At ito po ay pumapadak sa presyong 60 pesos per kilo. Kung meron Indian mango, meron din tayo ng native mango. Ito po ay pumapadak sa presyong 100 pesos per kilo. Ng ating mansana sa presyong 20 pesos po yan per piraso. Ito, naku, ang sarap-sarap nito inumin na pwede kainin, pwede pang inumin. Itong ating dalandan po ngayon ay pumapadak sa presyong 20 pesos per kilo. Siyempre, kailangan natin itong cucumber, pwede sa eye bags, pwede rin sa ating tubig. At ito po ay makukuha niyo sa presyong 30 pesos per kilo. Hindi po magpapahuli siya ng ating pakwan sa presyong 60 pesos per piraso. Ito ang ating lemon po ngayon. Kapag bibili kayo ng isa, 25 pesos yan per piraso. Pero kung gusto nyo ng marami yan, you would get this for 100 pesos po yan per pack. Maraming salamat Ate Josefina. Thank you. Thank you. Mga kasangbahay, ngayon alam nyo na po ang presyo ng ating mga sariwang prutas. Ako po si Kikay. At ito pa rin po ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning, Kuya. O ayan mga kasangbahay, ngayon alam nyo na po ang presyo ng ating mga masasarap at sariwa na prutas dyan sa Tatalon Public Market in Quezon City. Kaya syempre kung malapit lamang kayo sa area niyan, nako, sugod na kayo dahil malay nyo buena mano pa kayo. That's right. Yes, yan po ang ating Palengke Price Watch for today. Sama. O yung Mothers Club mo, baka meron silang mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan o legal concern, mag-text or tumawag lang po sa mga sumusunod na numero, 442-6256 or 442-6257. Kung kayo Globe subscriber, 0995-582-3762. Kung kayo Sun subscriber, 0932-947-5386. O mag-send lang po ng message sa aming Facebook account, www.facebook.com/goodmorningkuya. I-type lang po inyong name, age, location, at ang inyong katanungan. Oh, ayan Ito rin, meron tayong mga dapat pasalamatan. Diba? It's the time of the day that we need to thank our sponsors. Good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. Would like to thank New Moms, Magimbidang Nanay, sa New Moms Malunggay at OsteoGuard tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! La 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 la.
Nagbabalik po ang Good Morning Kuya. It's 5:37 in the morning. Of course, January 13, 2017. And nandito po it's tayo sa... Friday. Oh, it's what? Thank God it's Friday. Oo, Of thank course. God it's Friday. Of course, it's TGIF. Ngayon, puntahan po natin ang ating konsultasyon sa ating 1,360 monitoring centers worldwide. Tama ka dyan, Kong. I-consulta muna tayo, ano? At merong ipinadala sa atin si Romelo Honasan ng Laguna. Para po mas maging healthy, nagsimula po akong mag-exercise sa pamamagitan ng pag-jogging kamakailan. Pero kapag tumatakbo po ako, madalas po akong nakakaramdam ng matinding sakit sa dibdib. Normal po ba ito? Dapat ko na po bang ihinto ang pagtakbo at magpatingin sa doktor? Yan ang sasagutin ni Doc Bong. Doc Bong, yes. Well, Go ahead. chest pain na yun eh. So definitely hindi natin po pwedeng ipagwalang bahala, no? Kasi kaya tayo nagja-jogging, gusto natin mag-improve yung health natin, ano? Cardio-wise, no? Yes. Kaya lang yung jogging, isang part yan ng strenuous exercise. So dapat talaga may clearance tayong tinatawag na manggagaling sa ating mga doktor, lalo na kung sa initially alanganin tayo na baka mamaya hypertensive pala yung high blood ka pala o kaya talaga may sakit ka sa puso na nagsisimula. Yun lang mapatunayan mo na lahi ninyo na may problema kayo sa puso o cardiac problem, dapat magpatingin bago mag-jogging. Kasi lalo na kung gaano kahaba yung i-jog mo, dapat i-double check ng mga doctors natin yan. Kasi kung masyadong mahaba yung tatakbuhin tapos hindi kaya nung tatakbo, baka madisgrasya, no? Meron nga tayong tinatawag na sudden death. Bigla-bigla na lang tutumba tapos mawawala na ng malay, etc. May warm up kasi ang pagda-jogging, kamukha ng kagaya ng mga ibang ehersisyo. So, technically, mag-warm up rin. Baka doon pa lang sa warm up, nagche-chest pain na o may parang pakiramdam mo, sumasakit na ang dibdib mo o mabigat na ang dito sa may bandang harap, definitely, technically, magpatingin muna sa doktor, baka kailangan pa-ECG ka muna or even a basic chest x-ray. Tapos, kung bibigyan ng go signal, may pacing, hindi yung talaga antimano, tatakbuhin mo yung mahabang gusto mo. So, dapat initially, isang kilometro maaari or ilang meters lang muna. Pag talagang kaya mo, tsaka mo na itutuloy, no? Nga pala, wag yung iinom din ng mga energy drinks during and after. Kasi yung exercise may talagang karampatang pagpapahinga ng katawan yan pagkatapos mong i-perform yung certain task, no? Pag uminom ka ng mga ganong energy drink, ang tendency maprolong yung body mo dun sa gusto mo pang gawin, ano? Dapat yun yung oras na dapat nagpapahinga ka na o may break ka na. Masisira yun. So, ang tendency magkaroon ng problema dun sa katawan mo, especially sa heart or even sa lungs, hindi siya advisable. So, technically, kung ano lang yung kaya natin muna, dun muna tayo and then tsaka natin i-stretch as we go along. Akong katanungan regarding jogging. Kapag yung isang individual meron siyang asthma, do you recommend na mag-jogging pa siya or mag-ibang other form of exercise na lang? Kasi meron akong kakilala, short distance pa lang yung nadja-jogging niya, hinihingal na siya, pero sabi niya, ipupush niya daw yun para mas strengthen yung lungs niya. Totoo ba yun? Yung strengthening ng lungs? Swimming. Very important na talaga meron kang cardio clearance o cardiopulmonary clearance, ano? Kasi hindi naman talaga bawal yung jogging sa may mga asthma, especially in the very early morning. Napakasarap ng hangin, ika nga, ano? Pero, yan, nabanggit na rin kung ibinanggit ni Angela, kung nilipat din, kung mapagbabawalan na talagang hindi kakayanin yung ganong klaseng strenuous exercise, swimming is much better for asthmatic patients. May mga studies tungkol dyan. Kung talagang hindi ka kaya at talagang medyo kinakapos ka, hindi mo rin naman makukuha yung goal mo, better not continue with the jogging. O maglakad na lang kaya muna. Brisk walking. Brisk walking or even lazy walk muna and then brisk and then konti-konti tingnan natin yung pacing. And of course, don't forget to take the asthma meds. Baka kailangan yung inhalers or yung mga tablets natin bago ka mag-jog, no? Very important yan, yung mga anti-allergies. Kasi ang isa sa pwedeng maging problema, baka mamaya tumatakbo, nakaamoy ng usok o nakaamoy ng kung ano, biglang na-disgrasya. Yes, of course.
So, isa yun sa mga dapat nating tingnan. Thanks, Doc Bong. Alright, Alright. maraming salamat Doc Bong. At sa ating mga kasangbahay, kung meron pa silang katanungan patungkol sa inyong kalusugan, medical questions, andito si Doc Bong hanggang 6:45 para sagutin yung mga questions nila. Okay, ito Kong Erin, legal questions naman ito. Si Bong Lopez ng Caloocan City may ipinadala sa ating text line. 2 years na po simula nang umalis po ako sa dating kumpanyang pinapasukan ko. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin po nakukuha ang back pay ko. Ano po ba ang nararapat kong o marapat kong gawin? Sana po ay masagot ang tanong ko. Well, of course, ang kailangan gawin magsulat sa kumpanya, magbigay ng isang demand letter at ilagay na hindi nga ninyo natatanggap yung back pay ninyo, and hopefully dapat within 5 days kung pwede ibigay yung back pay ninyo. Ngayon, kung hindi sasagutin ng kumpanya after 5 days, no, ipa-receive ninyo yan, di pwede na po kayong mag-file ng kaso sa Department of Labor, sa National Labor Relations Commission para matugunan ng labor. Tignan kung may basehan ba talaga yung claim mo for back pay. Kailangan na nakabatay po yan sa ebidensyang hawak ho ninyo. Baka mamaya meron pong hawak ang kumpanya na ikaw ay merong mga utang na hindi binayaran, hindi cleared kayo. Dapat meron po kayong clearance. Meron bang pangako yung kumpanya na babayaran ba ang back pay mo, no? Baka sa mata ng kumpanya wala ka naman back pay, Yes. no? So ito ay dapat paghandaan dahil ito yung mga magiging depensa ng kumpanya laban sa iyo kapag ikaw ay magsasampa ng kaso for back pay laban sa kanila. So pwede ho ninyong makuha po yung back pay ninyo. Ang kailangan lang po may ebidensya na hawak po kayo. Alright. Meron naman ipinadala sa ating Facebook page, si Ariel Mojica ng Malabon City. Gusto na po namin umalis sa apartment na tinitirhan namin ngayon. Pero ayaw po ibigay ng landlord po namin ang deposit and advance payment na ibinigay namin sa kanya bago po kami tumira dito. Ano pong pwede naming gawin? Salamat po. Well, kailangan maging maliwanag, no? Ano nakalagay sa kontrata? Nakalagay ba sa kontrata kapag ikaw ay aalis na sa tirahan, natapos na yung term, no? Na kayo dapat makatira diyan, ibabalik ba ito o hindi? Dapat tignan po natin. Hindi nakalagay ng caller natin yung nagbigay ng message kung natapos na yung term. Baka mamaya hindi pa tapos yung lease, no? Pre-terminate nila yung lease. Hindi pwede. Usually hindi yan binibigay o binabalik sa nag-uupa ng isang tirahan. Tsaka kung kumisan, di ba, meron mga ganyang rental na pinapaubos na lang yung kung magkano yung amount, gagamitin na lang sa buwan ng pag-stay mo dun sa lugar, di ba? Pero kailangan nakalagay rin sa kontrata yan. Kung minsan pwede. inaabuso rin ng mga nangungupahan. Oo nga. No? Kung hindi nakalagay doon, baka sabihin violation of the contract. So dapat malaman po natin kung ano nakasaad sa kontratang pinasukan po ninyo at doon po ninyo makikita kung ano mga karapatan po ninyo. At dapat sundan dahil pinirmahan po ninyo yung kontrata At yan po ay magbibigay ng solusyon sa mga hinaharap po ninyong problema tungkol sa pagrerenta. Okay. Okay, thank you. Okay, puntahan po natin ang ating mga kaibigan sa huntahan, kay Attorney G, kay Joe Cass, at Good wala morning. si Beth. Good morning. Dong. Uy, tayo pala. Ewan ko kung nakita ninyo sa mga news feeds, no? Hit na hit ang presidente natin sa confirmation hearings sa US. Siya talagang naitatanong dun sa Tinanong ni Senator Marco Rubio. correct. na tinawag doon ni Donald Trump na little man. Late ka, huwag ka na makialam. Magaling kasi mang-insulto si Donald Trump Pero si Marco Rubio ngayon yung tatanong. Pero hindi mo na nang-commit si Rex Tillerson. Medyo wait and see mo na yung attitude niya. Hindi, ang sabi nga niya, kailangan pa niya ng mas maraming informasyon. Safe answer. Safe answer. Safe answer. Pero pagka ganyan pinag-uusapan ka na, lalo na sa US Senate halimbawa, sa confirmation, medyo malakas din talaga ang dating mo na. Oo, sasabihin ko, you have arrived. Yes. Arrive ka. Imagine confirmation hearing, babanggitin ng pangalan
pangalan ng ating Pangulo. Tsaka kita mo naman, Kong, ha? Talaga namang napaka-short period of time na andito na kagad ang Prime Minister ng Japan. Magbibigay ang China, kunyari, ng 5 billion, tatapatan ng Japan. O, magbigay ulit ang China, tatapatan ng Japan. Kita mo. Di ba? At least, maraming pumapasok sa atin, Kong. Ang gusto kong itanong, Kong, napaka-importanting tanong. Ano kaya ihahanda ng Pangulo sa agahan mamaya? Ako nga, no? Ano kaya? Pero ako, approve ako sa ginawa ni Pangulo. Hindi siya nag-renovate ng kanyang bahay. Tama. Ganong para makita rin ni Shinzo Abe na Papa Shinzo. simple lang si Mayor. Simple lang. Baka sabihin pa ni Prime Minister Shinzo Abe, President, pakita nga ng ng Colombo mo, anong kulay, di ba? Tapos sisilbihan siya ng maruya, di ba? Tsokolate di ba? Yung interesting dito lang, bago tayo magbalita, Attorney G, yung survey na lumabas na distrusted pa rin ang China at Russia ng ating Yes. Ang number one pa rin is the United States. Oh, And then 75%. Japan. In fact, ang kasama sa mga distrusted, as pareho, pati UK distrusted, di ba? The British. Di ba? Great Britain, UK, China, Russia, mababa. Ibig sabihin, talagang kinakailangan din maging maayos din yung paglalaro ng ating Pangulo sa world affairs na ganito, lalo-lalo na yung relasyon sa US. Hindi pa rin natin maitatanggi ng Amerika pa rin ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Kaya nga ako, sigurado ako si Kong Erin ready din yan. Kung Amerika pa rin ang magbawagi, Erin Trump na yan, ang pangalan niya. Kung basta kami, wag mong kalilimutan, pag kayo nagpunta na sa Rome next week, ha? Alam mo naman, Kong, medyo tinatandaan namin yan. Oo, tinitingnan nga kung talaga magkakasundo dahil may mga balita kung talagang pipirma raw ng ceasefire. Ewan ko dito'y sinabi ng ating guest nung isang araw ni Kuya, baka lumipad raw si Pangulo dun Pupunta siya mismo. Pag pumunta ng ceasefire agreement, Pagka pag may pipirma. ceasefire. yung para makita nga more or less, official na talaga na may ceasefire. Ikamay mo na lang kami sa Pangulo pagka siya'y nagpunta doon, Kong, ha? Oo, sige. Sige, Kong, maraming salamat. La 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 la. Nagbabalik po ang Good Morning Kuya. It is 6:26 in the morning, January 13, 2017. And of course, kailangan rin na magkaroon ng laman ng ating mga utak at malaman po natin ang word for the day. Word for the day. Historicity. Noun. Historical authenticity. Synonyms. Actuality. Example sentence. An effort to assert the historicity of poetry and the political power of poets. In Tagalog, katotohanan. Ano? Angela. Time to shine! Segment mo yan! Time to shine. Akin na naman ito. Puro to si Kuya. No? Lugi ako dito Go. The historicity of Intramuros may be found in the National Archives. Galing. Sige. And there was silence. Sige. And there was silence. Angela. Sige. Talino eh. There is no doubt, there is no reason to doubt the historicity of the Bible. Ay, galing. Pwede. Pinagandaan ko yun Dok po, may panlabang ka ba doon? Ihuli nyo nga ako, wala akong maisip. Gusto ko yung mga ihuli yung katotohanan. Katotohanan. Diba? Historicity. UNTV, we practice historicity in delivering the news. Diba? Yes. Go Kong and Oh, Angela. Kaya nyo yan. Oh. Saan ba si Tals? Ay, Wala wait na, lang. walis Let me na. see. Anyway, puntahan po natin ang iba ang Pinoy. Yeah. Hi, Talia! Hello, Kika! Of course, kasama natin si Sir Raymond Lee, ang coach ng Karate Do Team. Good morning! Meron sa Haraton, si Tagohoy, at si Morning po. Heidi, at si Marian May. Ayan. Full house.
Oo, full house. Have a seat, have a seat. Have a seat po. Good Ayan. morning and Kasi welcome nandito po. sila, guys, kasi meron silang competition na last December. At nanalo sila ng gold at silver medals, di ba? At sino-sino ba yung mga nanalo ng silver tsaka gold? Bali yung women's event, lahat sila naka-gold sa team. And then yung mga boys natin, nanalo sila ng silver sa team committee, team sparring. Una-una, ano ba yung Sport nila. ano bang competition yung sinalihan nila? Bali, Tsaka saang bansa sila sumali? Bali nagkaroon kami ng camp sa Netherlands for 16 days, which is sponsored by the Philippine Sports Commission and supported ng Philippine Olympic Committee rin. Bali yung team natin pinadala for the purpose na exposure, no? Bali nag-camp kami ron for 16 days and then nagkaroon kami ng tournament after. And then yung mga unang laban namin, medyo talo kami, no? But after napag-aralan namin yung program nila, ayun, bago kami umuwi, nanalo pa kami ng medal, which is one sa team sa silver and sa babae naman naka-gold tayo. Sino-sino po yung kalaban natin ng mga countries? Bali, ano po, yung dumating po kami ron talagang tuwan-tuwa yung mga kalaban namin kasi makakakuha sila ng mga Asian countries eh. Bali, lahat ng Europe countries nandun halos. European. Bali, nandun ang France, ang Netherlands, yung mga Iranian din na nandoon. Nag-ipon-ipon para harapin kami. Ayun yung mga nakalaro namin. May mga yung Belgium din. Yun, kaya nakakatuwa dahil Pero ang Asian country, meron pa bang Asian countries na sumali dito? Or tayo lang Pilipinas? Bale, dun sa event na yun, tayo lang ang Asian country for that event. Kaya mga European, yun yung kalaban natin. Wow, ang lalakas First foreign trip ng team. Actually, sir, meron dito nakadalawa na. Meron na rito naka-Turkey. Last time nag-Turkey kami. Tapos nag-Iran na rin. Tapos itong mga girls namin, first time nila. First time, okay. And usually, ilang beses sa isang taon nakakalabas yung team para magkaroon ng exposure sa world competition? Depende po kasi sa namin, sa pinaghahandaan. By this time, kaya kami lumabas last year for the SEA Games is 2017. Kaya nagkaroon kami ng camp. Usually kasi, hindi lang dati puro tournament lang kami. Ngayon, mas maganda yung camp kasi po, pag punta mo ron, hindi ka kagad talo kagad lang eh. Pwede ka pang bumalik eh. Bale, magtatagal kayo, makakalaban mo ulit yung mga nakalaban mo. Parang round robin. Yes po. Ayun po the best, yun po ang program namin talaga na para maganda yung training ng team. Hindi lang yung pagpunta mo ron tapos na. Kaya yun ang natutuwa kami sa suporta ng Philippine sports natin. Ayan, tanungin natin kamusta yung experience ng ating mga kasama dito. Itong mga babae muna. Kamusta naman ang experience natin dun sa medyo nahirapan ba kayo? Kasi gold medalist kayo eh, di ba? Parang walang challenge sa inyo. Kamusta yung experience? Good experience siya kasi di namin expect na matataas talaga, matatangkad yung mga kalaban. Although maliliit kasi kami lang yung pinakamaliit sa European eh. So yun. Puro kalahati. Kalahati? Makikita niyo sa mga hindi video. lang siguro kami. Kalahati sila. Wow! Tapos gold medal. Tatalo niyo pa sila. Wow! Ikaw naman, kamusta ang experience mo dun sa karate do? Well, bago sa experience namin. Tsaka kahit medyo mahirap yung klima. Kasi masyado malamig din. Nahirapan kami mag-adjust sa weather. Yun. Yung mga guys naman natin dito, kamusta yung experience? Mas mahirap kasi mas malalaki. Ako yung pinakamalaki dito. Pagdating doon, parang nanliit pa din ako, nakaganon ako sa kalaban. Talaga? Wow! Kasi tapos yung nakakalaban namin, yung mga nasa world rankings, yung rank number 5, yung mga ganun. So medyo mas challenge sa amin. Tapos malalakas din kasi sila kasi nakikita namin silang nagme-medal din sa world level. So, yun. Si John Paul. Ganon din po yung sa akin kasi sa akin naman kung siya yung pinakamalaki dito. Ako naman sa weight ko, ako naman sa typhoon, ako naman po yung pinakamaliit. So, pagdating sa Europe, sa Asia, timbang ko po is minus 55. So, medyo dehado sa akin yun. Kasi pagdating sa Europe, umaakyat pa ako ng isang timbang. So, magma-minus 60 ako. Tapos, yung mga kalabang ko, mas malaki na sa akin.
mas maano pa yung katawan. So medyo Hindi ba yun asset pag maliit ka? Kasi pag nagkakarate ka, siya tatamaan mo, ikaw hindi ka man niya matamaan, di ba? Di ba? Asset yun. Kasi maliit, di ba? Hindi, Yung rich tatamaan yun mo eh. yan. Oo, maliit ka, tapos ang bilis mo, di maliit ba? ako, mabilis po ako. Pero yun. pag matamaan ako, yun lang po. Doon siya eh. Pag ginamaan doon, kagad Kaya, Pero mabilis kang milag, di ba? O, Ano sige. ang difference ng karatedo sa Sa karate. karate or taekwondo or Actually, kasi yung karate natin, this is a sports karate ang ginagamit natin. To represent natin yung country natin as a regular sports, you have to use the sports karate. Ang taekwondo naman, they are more on kicking. So, but sumusuntok din naman sila. But kami sa karate, may ibang techniques na ginagamit. Opo. Tsaka sa amin, bawal ang knockout. bawal knockout. Pag ni-knockout ka po, talo yung kalaban mo. Offense na po yun? Yes, Offense kaya na yun? ang mahirap lang po rito sa laro na to, yung control. Kasi yun ang wini-workout nyo, yung control eh. Ibig sabihin ko, sinusuntok mo pero kinokontrol mo. Kaya usually po ang problema namin, balikat. Nandun yung discipline pala, no? Oo. Meron ding suot na parang gloves. Gloves, oo. Yes. Oo. So, Actually, yung gloves po is not to protect yung hand. Protect yung mukha ng opponent kalaban. na Opo. kalaban. Ganun po purpose nun. Kasi iba, Para other way around hindi eh, para yung di yung masaktan eh. impact. No? Opo. Kaya po yung mukha nila, inalagaan talaga. Kaya ayun. So paano kinuscore yan in terms of points? Dahil kung sinasabi mo na bawal ang knockout, no? Kung ni-knockout mo, talo ka. Talo. So how do you score? Bale ano po, this is a point system na sistema. Bale, pag sinuntok mo, you have to control yung isi-simulate mo lang na powerful yung yung suntok mo, but kailangan proper. Yung proper ang balik mo, proper ang Kaya napakahirap po pag-aralan. Totoo lang, mahirap po pag-aralan. But once you master, magbibigay ka talaga ng karangalan pag nakuha niyo po. Opo. Ilan ang miyembro ng team na lumipad papuntang Netherlands? Bale po yung team na dinala po namin for exposure, that's po kami, 10 kami lahat. Bale, 8 atleta. Tapos isang coach namin, si Sensei Ali, yung foreign coach natin. Tsaka ako po. So out of the 8, lahat nakamedalya? Opo. Bale kasi nag-team event po yung mga lalaki, tsaka Walang individual events? Opo. Nung dumating nga po kami, nagulat kami kasi nilagay sa ads nung counterpart namin na coach. Para kami naging dun eh. Pinuntahan talaga kami lagi. Nakita namin every seminar nandoon. Every tournament, talagang inaabang kami, gusto kaya mga world champ pa. Champions dumating. Iba-iba attitude nila. Ayun, I'm sure curious ang ating mga kasangbahay, yung ating viewers, kung saan po ba mahahanap, may mga school ba kayo? Paano ba makakasama doon sa Philippine team? Paano po ang proseso nun? Actually po ang karate po yung grupo namin is nationwide po yan. Basta lang po ang pag maghanap kayo sa website, makikita niyo iba sa Olympic Committee na sports para po at least yung pinaghirapan mo sports may pupuntahan ka. Kasi pag pupunta ka lang sa training center na hindi accredited, sayang po. But hindi naman po namin sinasabing mali yun. But ang sinasabi lang namin, if you want to represent our country at may talent ka, you go to the best centers, which is makikita mo naman online. Opo. Yun lang po ang aming advice para maiwasan po yung aksidente, maiwasan yung mapuntahan yung proper para sa Totoo lang po, kailangan namin ng maraming atleta para to represent our country because for the first time yung Karate 2020 Olympics po first time po to. Kaya po napakagandang bagay na matulungan kami. Ayun. Good luck sa inyong competition this August at sa SEA Games, tama ba? Yes, SEA Games at thank you Sir Raymond, thank you kay John Paul, kay Engine Dagohoy, ating mga gold medalist na si Marion at si Heidi. Thank you! Yan. Okay, Good maraming job. salamat. Puntahan po natin ang ating isang kasamahay po natin, si Monica, nasa live mula sa Excel Driving School. Monica? Yes, Kong. Good morning again. And good morning sa ating mga kasama dyan sa bahay. And of course, sa ating mga kasambahay, we're back nga dito sa Excel Driving School sa San Juan City. And of course, kasama pa rin natin si Sir Mar Yakat, ang may-ari ng Excel Driving School. So, tulad nga ng sinabi namin sa inyo kanina, tuturuan tayo ni Sir Mar ng mga basics ng pagdadrive para maging ikaw ay defensive, educated, and safe driver. Pero syempre, bago ang pagtuturo, kailangan malaman natin sino nga ba yung mga dapat na mag-enroll? Sino ba yung mga candidates pwedeng mag-enroll sa isang driving school, sir? Ang pinakabata kasi ngayon na pwedeng mag-enroll ng driving, edad 17. So, dati po kasi yung 16 ini-issuehan na ng student permit, ngayon binago.
kailangan 17 na para ma-issue ng student permit. So, yun ang pinakabatang pwede mag-aral ng driving. So, pwedeng mag-enroll ng driving sa amin hanggat walang student permit, hindi pwedeng turuan mag-drive. Pero pwede nyo naman po bigyan ng assistance kung sakaling wala pa sila ng student permit. Opo. Tumutulong po kami na makakuha ng student permit basta ma-provide lang yung mga kailangan na document ng LTO. Example, yung NSO na birth certificate, kailangan dala-dala yung original sa yung Xerox. Okay. Sir, I understand, no, tama, may dalawang parts yan, yung lecture and yung actual driving. Siyempre, nauuna yung lecture. Normally, how many hours po yung lecture? Bali, dalawa po kasi yung kategory ng lecture. Yung una, yung tinatawag namin na orientation, na pre-actual orientation, 30 minutes. And then yung 4 hours lecture, tungkol po yan sa defensive driving, minor troubleshooting, saka yung mga traffic sign. So yun po ang tinuturo, 4 hours straight every Saturday. Yun. And syempre, after the lecture, doon na pupunta yung actual driving. At kanina nga, mga kasambahay at mga kasama dyan sa bahay, kami ni Sir Mar, pumunta dyan sa labas sa San Juan at tinuruan niya ako ulit ng Driving 101. So, gusto nyo ba malaman kung kumusta ang performance ko? Ito, panoorin ninyo. Nandito tayo sa loob mismo nung sasakyan, at tulad nga na sinabi ko sa inyo, syempre hindi natin palalagpasan ang pagkakataon para tayo magkaroon ng driving demo. Kasama pa rin si Sir Mar. So medyo kinakabahan ako kasi syempre, teacher, yung aking kasama, instructor. So tuturuan niya tayo syempre ng basics, paano ba yung tama. Kasi minsan tayo, sa sobrang sanay natin sa pagdadrive, hindi natin nalalaman, may mga mali pala tayong ginagawa. So isa yan sa mga titingnan natin, pati na rin yung mga tips paano nga ba maging safe, educated, and defensive driver. So tara, samahan niyo ako. Let's do this! Check yung review, Ma'am Monica. Talaga po pang madilim siya. Ayun. Okay. Actually, hindi ko po nakikita dahil may camera yung nakikita ko. Pero okay lang. Saan po tayo? Right. Naka-super black po ba kayo? Medyo. Paki-on lang yung headlight. Ayaw nga! Madilim pa pala. Signal sa right. Okay. Head check sa left, ha? Mukhang magaling mag-drive to si Ma'am Monica. Hindi po, sorry. Nasa hawak pa lang ng steering wheel, makikita mo na Promise po, nape-pressure po ako sa inyo. Kasi teacher kasama ko, syempre titingnan ako ng... Ano pa ba? Sir, yung pag-take off po natin, dapat lagi titingin sa kaliwa at kanan, no, bago umandar para po malaman kung may paparating. Isa po yan sa mga dapat tandaan. Tapos yung nag-signal po tayo kanina, para po... Masana yung sarili natin kung saan tayo papunta. Yes. And then ang driving kasi kailangan dyan, unang-una, para ma-i-apply yung defensive driving, yung pag-uugali. Opo, ano po ba yung tamang attitude? Kailangan dyan, hindi mainitin yung ulo mo, para laging relax yung driving. Road rage, no? Ang daming napapahamak dyan, sir. Yung tawag dito, yung every time na ikaw ay mag-change ng lane, magte-turn. So, kuminsan kasi may mga blind spot yan eh. So, hindi natin nakikita. So, kailangan natin gumamit ng head check. Ang tinatawag na head check, yung kailangan mo lingunin. Bawa sa left, katulad kanina bago tayo lumabas. Sir, sorry. Ikakat ko na left tayo. Left po, ayun. Okay. And then, sige sir, go ahead po. So, yung tamang pag-i-increase ng speed, siyempre ang sasakyan, mentras ina-apply mo yan ng pinaka-accelerator natin, yung gas pedal na tinatawag, nag-i-increase yung speed. So, magte-turn tayo sa right, ha? Yan. So, kailangan dito tayo sa may traffic light. So, kontrolado nung nagmamaneho ng piloto yung kanyang dinadrive na sasakyan. Yes. Ang sabi nga, ang pinakadelikadong part ng sasakyan, pag ito ay ginagamit na, so yung driver, siya na ang pinakadelikadong part ng sasakyan. Dahil siya ang may control. So once na mali yung gagawin niya, so buhay yung mga nakataya dyan sa kalsada. Tama. So yung sasakyan madaling palitan. So yung ating mga katabing sasakyan o tao ay mahalaga. Correct.
Actually, sir, ang sabi sa akin dati nung nung nagsisimula ako mag-drive, ang sabi nila, kailangan daw, once na nagda-drive ka, parang parte na siya ng katawan mo. Kasi 'di ba ikaw, alam mo kapag kunwari sisingit ka sa isang lugar, alam mo kung mababangga ka, alam mo kung hanggang saan ka lang dapat ganun daw ang pagtansya mo sa sasakyan mo. Parang parte na daw siya ng katawan mo. Tama ba, sir? Yes, ma'am. Ang kaibahan kasi na nag-aaral sa hindi, proper kasi pag nag-aaral eh. So, every time na nandiyan ka sa kalsada na tinuturuan ka, so tumatanim sa isip niya kung ano dapat talaga yung gawin na tama. Example, hindi pwede yung mag-change ka ng lane. So, may signal light yan. Kailangan mong i-apply yung signal light kung saan ka papunta para doon sa nasa likod na alam niya na ikaw mag-change ng lane. So, kuminsan, ang palatandaan kasi kuminsan, pag maraming sasakyan, ang palatandaan mo na nagbibigay yung nandiyan sa gilid sa kanan ko sa right ka nag-change ng lane, bumabagal siya. So, hindi naman kailangan na nandun ka kagad sa right lane o kaya sa left lane. Yun yung proper. Kasi kuminsan pag hindi nag-aral, so bigla na lang niyang kinakabig yung kanyang steering. So, tapos yung iba pa kuminsan, pag huminto yung nasa harap, lagi ang tendency iwasan. So, kaya nagkakaroon ng aksidente. So, ano bang dapat pag ganun? So, pag humintoy nasa harap mo, stop ka muna and then check mo kung saan mo pwedeng i-change yung lane mo na hindi tatamaan yung sasakyan. Kaya nagkakaroon ng aksidente. Straight, humintoy nasa harap, bigla mag-change ng lane sa left, hindi tinignan yung side mirror. Alam mo, ang dami pa natin pwedeng pag-usapan, Sir Marno, pero mamaya babalikan natin o babalikan nila tayo para bigyan pa tayo ng mga tips kung paano nga ba maging isang mahusay at magaling na driver, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. So, tamang-tama, malapit na mag-go signal, mamaya balikan nyo kami dahil siguradong marami pa kayong matututunan sa pagbabalik po natin dito sa pagtuturo sa akin ni Sir Mar sa aking Driving 101. So nakita nyo guys yung aking pagdadrive kaninang umaga. Pero syempre kailangan malaman ko yung aking score, no? Ipapa-assess ko kay Sir Mar yung aking performance. Sir Mar, wag po kayo mahiya sa akin. Imagine niyo po wala po ako sa tabi nyo. Sa range po na 1 to 10, 10 as the highest, ano po ang score ko? 10. 9.5. Pwede. Bakit 9.5? Ano yung kulang, sir? Ayaw pa ng 9.5. Yung naturang inihap, yung hindi na-on kaagad yung ilaw kanina kasi medyo madilim, yun lang. So medyo tayo siguro sobrang excited, medyo nakalimutan ng konting yung on yung light, yun lang naman. Pero yung driving, pwede ka nang matulog, very defensive, smooth na smooth. Napakagaling po ni Ma'am Monica. Wow! Itago niyo tong tape na to, itong video na to. Magaling daw ako mag-drive. Hindi, actually, sir, magaling po kayong magturo. Kasi yung ibang mga teachers na nakaka-pressure, pero si Sir Mar very friendly and hindi ka, kumbaga, mai-intimidate na magtanong at talagang matuto sa iyong pagdadrive. Kaya sa mga gusto pong mag-aral ng driving sa ating po mga kasambahay, saan po ba kayo mahanap, sir? Ano po ang inyong mga contact details? Meron po kaming contact number 744-9704 San Juan Branch. Ang cellphone number naman po 0922-844-1245. FB Excel Driving School, www.exceldrivingph.com. Alright. So, sir, abangan nyo po dahil siguradong maya-maya lang marami nagtatawag sa inyo, marami nagme-message sa inyo at siguradong magpapaturo na rin po kung paano mag-drive at maging isang magaling na driver. Maraming po salamat po, Sir Mar, at sa mga kasama po natin dito sa Excel Driving School. At mula po muna dito, balik tayo dyan sa bahay ni Kuya. Maraming salamat. Maraming salamat, Monica, live mula sa ating Excel Driving School. Ba? Magaling ka na raw mag-drive, ba? Oh. Sip-sip na sip-sip. Ano, gutom na ba tayo? What's for breakfast? Gutom na ba kayo? Gutom na! Ito na! That's awkward silence. Ano ba ang gagawin natin? Gusto ko ipakilala sa inyo at syempre sa ating mga kasambahay. Kikay, Ano yun? Iba level natin ngayon, mala Marvel tayo ngayon. Mala Marvel? Si Storm, nandito. Ito naman, hindi ako prepared dyan. Gusto ko tayo ipakilala sa ating napakagandang chef today. Walang iba kundi si Chef Michelle. Chef Michelle, welcome back. Maraming ginawa
pa si Chef Michelle Talia. Oo. Ano ba yung mga recipes mo? Ay, ano ba yung i-feature mo for today? Anong dish? Meron akong crispy chips chicken, tapos meron akong chocolate cake, at saka cupcake with vanilla frosting. Yun. Pero anong ituturo mo sa amin? Yung ipapakita mo na recipe? Crispy chips chicken. Okay. Okay, simulan na natin. Ano ba yung mga ingredients natin na Chef Michelle? Okay. Ingredients natin, meron tayong Barbecue chips. Barbecue chips, 3 pieces chicken legs, 5 pieces calamansi, 1 tablespoon patis, salt and pepper to taste, 3 pieces eggs, honey mustard dressing, and salad dressing. Ayan. Oh, yun lang pala ang ingredients natin. Madali lang yan. Okay, simulan na natin. Paano pa natin to ginawa, Chef Michelle? Okay, i-ready natin. Hiniwa ko muna yung chicken. Tapos lagyan natin ng kalamansi. Timplahan natin ng salt and pepper. Yan, marinate natin siya. Mga gano'ng katagal chef natin ni Mama? Dapat yan mga 20 minutes. 20 minutes, para okay mas lang. malasa, kahit nga mga 1 hour para pumasok talaga yung lasa. Yan. Yun. Tapos sa flour, yan natin siya. Ayan, parang yun yung breading, di ba? Tapos egg. So, lagyan ko ng konting twist. Ano yun? Ayun Ano yung sa yun? chips. Dati kasi may breading. Sa breadcrumbs. Yan, yung sa breadcrumbs. Chips ang ginamit ko. Yan. Malaki siya, no? Oo. And the next, So, chef? oven na natin siya. Ganyan lang siya kabilis. Mga gano'ng katagal natin ibibake ito sa oven? Mga 45 minutes. 45 minutes. Tapos ayan na. Ayan na ang crispy chips chicken. Lutong yan. Sarap yan. Sarap yan, oh. May chips ka na, may chicken ka pa, tapos crispy. Alright. Bago Crispy nga yan. chips chicken. Tapos itong cake Talia, ako curious ako kasi ang ganda nung cake na gawa Ano ni dyan? chef. Yung parang may... Yung cake yan, yung may sa bulaklak. Anong flavor yan? Floral cake. Floral cake and Chocolate ka, ano yan? Chocolate. Oh. With vanilla Chocolate frosting. base. Oh. And itong cupcake natin, what's this? Chocolate din siya, tapos vanilla frosting din siya. Oh, it reminds me of Black Forest. Oo, mukhang Black Ang Forest. ganda nga nung cake, no? Parang... Ganda ng presentation. Oo. Parang magdadalawang pwede isip kang display mo muna ng mga kainin. dalawang Kasi ang araw bago ganda. mo Thank you. Alright, saan ka mamahanap pa, Chef Michelle? Ayan. Pwede niyo po akong kontakin sa number ko, 0906-619-2843. Sa son ko naman po, 0922-404-0552. Social media accounts, Chef. Sa Michelle's Freshly Baked. Ayan. Tignan niyo lang. Marami akong ma-design doon. Ng mga cakes. Check out natin Baka yan. may gustong batiin si Chef. Meron ka bang love Binabati ko yung family ko sa Bulacan. Hello! Nasa Bulacan? Sa Balagtas po. Taga Bulacan. Taga Bulacan din kasi si Doc. Taga sa Bulacan. Taga Malolos. Malolos, Bulacan. Meron kayong ano doon, meron kang space doon sa Balagtas. Wala po. Home base ito. Home base. Home base. Coming soon, magkakaroon na siya ng bakery. Opo. Oo. Sige. Binabati ko rin po si Chef Lloyda. Thank you. Thank you, Chef Lloyda. Maraming salamat sa iyo, Chef. Thank you. Thank you. Oo, na-excite na tayong kumain dyan. Oo, syempre, mga kasangbahay, dahil matatapos na naman ang isang week, at dahil dyan kailangan natin ng something good. O ito mga kasangbahay dito, happy birthday. Pero magiging happy kayo sa aking ibabahagi ngayon. Ito kasi ang kwento ng isang mapagmalasakit nating kababayan na aking kaibigan, na nagbigay ng tulong sa ilang mga nangangailangan. Ito nga, ayon sa Facebook post ng aking kaibigan na si Patricia de Guzman, nais niyang magbigay saya sa mga taong nangangailangan. Kaya naisipan niyang mag-organize ng isang maliit na outreach program sa tulong ng kanyang tiyuhin at pati na rin ng kanyang mga kaibigan. At sa kaunting halaga lamang ay naisakatuparan nila ito at nakapaghatid ng kaunting tulong at kasiyahan sa halos 300 nating mga kababayan. I-reveal ko na yung presyo 3,000 lang. Marami na silang nagawa. Kumasa sa 300 na katao yung 3,000. Yes, oo. Ganun nila ka naka-maximize kasi marami rin daw na mga nag-donate na ating mga kababayan. At syempre dahil dyan, at dahil sa kanilang mga ginawa, marami rin ang mga netizens ang mga humanga sa kanyang ginawa dahil si Patricia ay may ginawang something good. Syempre, mga kasangbahay, i-like and share nyo na po sa Facebook ang Kikay Cares.
Maraming salamat, Kikay. Puntahan po natin ang ating mga kasamahan sa huntahan. Kay Attorney G at Jocas. Good morning! Morning ko. Pinag-uusapan namin yung mga Miss Universe candidates eh. Oo nga. Nakita ba ninyo yung post ni Rina? Ang gaganda? Oo, pambihira. Kami, isa-isa. Ako, nagagandaan ako kay Rina, hindi siya pinost niya eh. Oo. Pambihira. Yan ang pinakamatindi. Oh. Sip-sip, sip-sip. Pero at least, di ba, sana nga ipakita natin yung ating pagiging yung Filipino character natin. At least man lang para maipakita natin na ganyan kainit tumanggap ang mga Filipino hospitality na talaga namang kilalang-kilala sa buong mundo. Ang Miss Thailand, 17 ang bagahe. Ewan ko, ano kayang laman ng kanyang mga maleta? Ang lalaki pa naman. Siyempre, ang pagpipilian dyan, kung anong gown. Costume. Usually, hindi naman isang gown ang dala niyan yung mga pinagpipilian niya. Tsaka yung national theme costume niya nung pa. araw na yan. Sabi ni Prof. George, may mga laman pa ng mga Buddha yon, gold na Buddha. Ay, ibisipin mo nga pala ngayon, kung ako gusto ko lang ipaalala, 7th month ng Daniels. Ang Daniels. 7th Ibig month. sabihin, libre. Libre ngayon yung kape. Libre pero may bawas sa sweldo nyo. Libre kayong pumila doon mamaya. Binabati natin ang lahat ng mga magagaling natin tagagawa ng mga kape dyan. Yung taga-Daniels. Taga-Daniels sa binabati natin Happy sa 7th monthary. At maraming salamat sa patuloy niyong pagsiservisyo sa amin lahat dito. Kong, maraming salamat. Okay. La 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 la.